welcome back again sa atin na mga video sa Book of Life. So today mga kapatid, yung pinag-uusapan namin kanina sa live, yung tungkol sa Holy Spirit na nabiyaya mula sa Diyos. Mga kapatid, itong sinasabi na paano ba natin ikabubuhi sa araw-araw natin na buhay ang banal na Espiritu. Mga kapatid, ito yung banal na Espiritu, mga kapatid, ito yung mga bagay na biyaya natin mula sa Diyos na kailangan natin tanggapin na tayo ang kontrolin ng Holy Spirit. Hindi tayo mag-control ng Holy Spirit sa buhay natin. Ito mga kapatid, sa Gawa chapter 1 verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ang Espiritu Santo gamit, ito siya ay hangin. Kumbaga, susunod lang tayo kung saan tayo hipan. Huwag tayo ang mag-control sa Holy Spirit, kasi mga kapatid, yung mga bagay na yon wala tayong mapupuntahan. Kaya ang Holy Spirit na ibinigay sa atin ng mahal na Diyos, ito yung magagamit natin na magiging armas sa kabuhi natin, kung saan atin ito sasabi na mayroon tayong armas sa lahat na kahirapan o agos sa buhay. Kailangan na natin na manampalataya at matiwala sa gabay ng Espiritu Santo sa kabuhay natin. Mga kapatid, ang Espiritu Santo, hindi ito mga bagay na makikita mo. Ito ay hangin na nasa isipan mo. Kumbaga hangin na itutulak ka lang. Maramdaman mo lang. So mga kapatid, dapat natin na isipin na ang isa sa mangyayari sa banal na Espiritu upang magamit natin na matibay sa buhay natin, magpatawad tayo. Gumawa tayo ng tamang desisyon na nakaaya-aya sa mata ng Diyos. Patawarin natin ang bawat nakakasala sa atin, at ngayon din tayo maghingi tayo ng patawad na mga kasalanan na nagawa natin sa kapwa natin, upang ang Holy Spirit ng mahal na Diyos ma-recharge natin sa sarili natin. Kasi tandaan natin mga kapatid, palatandaan na ginagamit mo ang banal na Espiritu Santo, ayon sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23, bunga: pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, tiyaga, kapaitan. Ibig sabihin mga kapatid, maging patient ka, maging mahinahon ka sa lahat na bagay. Gamitin mong Holy Spirit pag na-stress ka, gamitin mong Holy Spirit pag yung nagigigil ka sa mga paligid mo. Hingian mo ng gabay yung Holy Spirit na, Lord, guide me. Banal na Espiritu, hawakan mo ako. Pigilan mo. Alisin mo yung mga pag-iisip ko na walang kabuluhan. Isa yan mga kapatid sa tinatawag na magagamit natin ang Holy Spirit sa ating kabuhi. Ito yung bunga. Para maging mabait tayo sa loob. Para makatulong tayo sa iba. Para makatulong tayo sa nangangailangan. Through the Holy Spirit. Maging malambot ang mga puso natin. Mabilis mag-unawa. Mabilis magpatawad. Ganon din mabilis maghingi ng patawad. So mga kapatid, kumbaga, hingian natin ng patawad ang mga ginagawa natin, kasi ginagawa natin, kinokontrol natin ang Holy Spirit sa sarili natin. Hayaan natin na ang Holy Spirit ang magkontrol sa buhay natin. Hindi mga kapatid, kinokontrol ang Holy Spirit. Hinahayaan natin ang Holy Spirit na magpenetrate sa buhay natin. Siya ang magkontrol sa atin. Yan ang dapat natin gagawin mga kapatid. Ayon sa 1 chapter 3 verse 8, ang hangin ay umiihip kung saan niya ibig. Mga kapatid, ganyan ang Espiritu. Hindi po siya iniipit. Hindi po siya sasakyan. Siya, mga kapatid, hayaan natin ang agos sa buhay natin. Ganyan mga kapatid. Ano ba ang pinakakailangan natin sa Holy Spirit? Alam niyo ba mga kapatid? Kapayapaan, kapangyarihan,
karunungan, gabay, aliw, lahat yan mga kapatid. Ipanalangin natin sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu Santo na ibigay ho yan lahat sa atin. Kasi lahat ho yan ay magagamit natin. Ang banal na Espiritu mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Holy Spirit na nasa atin, isa ho yun sa nagiging armas natin. Isa ho yun sa tinatawag na magiging armas natin sa laban sa buhay. At lagi natin tatandaan, huwag ho tayo magpakontrol sa mga kasalanan. Hayaan ho natin ang Holy Spirit ng pinitreat sa kabuhi natin at siya ang magkontrol ng buhay natin upang ang mga pagkakamali ating maiwasan. Maiwasan natin ang mga bagay ng pagkakamali kung ang Holy Spirit o ang banal na Espiritu sa kabuhi natin is yung tinatawag na update, naka-recharge. Lagi natin tatandaan mga kapatid na ang banal na Espiritu, yun ho, yung wire na nakasumpay sa atin at kay Kristo. Yun ho mga kapatid ang bagay na banal na Espiritu, ang tinatawag na Holy Spirit ang nagiging tulay natin upang mabilis tayo makapenetrate kay Jesus Christ. Lagi natin tandaan na ang Holy Spirit sa kabuhi natin ay isa ho yun sa tinatawag na GPS ni Jesus Christ. Nakikita niya ang tao niya, nakikita niya ang anak niya minamahal, ang anak niyang pinili through the Holy Spirit. Kasi mga kapatid, kumbaga yun ang GPS natin. GPS natin yan sa mahal na Diyos. Kaya mga kapatid, para sa akin ho, mga kapatid na talaga ho na ang direksyon ng buhay ko ay ang mahal na Diyos. Ang Holy Spirit na sa kabuhi ko, yun ho ang nagiging GPS ni Lord at GPS ko kay Lord para sundin ko ang lahat na kagustuhan ng mahal na Diyos na kung saan yun ho ang ikinabubuhi ko. Yes, lahat tayo mayroong mga problema. Lahat tayo mayroong mga pinagdaraanan, mga bagay na ang hirap unawain. Ngunit mga kapatid, pag ang Holy Spirit ng mahal na Diyos maunawaan natin na sa kabuhi natin na nandito, nakasama-kasama natin na kung saan ay binigay ng Diyos. Mga kapatid, tatandaan natin, maging step by step, maayos ho ang buhay natin. Maayos yung magiging tinatawag na kabuhi natin. So mga kapatid, masaya ho ako dahil na kahit sa mga maraming trials, sa mga maraming pangyayari sa kabuhi ko, nanatili ho akong strong. Or hindi ako nag-give up kahit pa na halos malupaypay ka na sa mga pangyayari sa sitwasyon, sa kalibutan. Halos manglupaypay ka na pero pinapalakas ko ang aking panampalataya, ang aking Holy Spirit. Nire-recharge ko upang lahat po yan ay makamtan ko ang mga biyaya mula sa Diyos. Amen? Ikaw rin kapatid, gisingin mo ang banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Amen.